Mga kabarangay, dahil dumadami na naman po yung mga questions dito sa ating channel tungkol sa ano ba ang mangyayari kung hindi ako dumalo sa hearing o dumalo sa patawag ng barangay. Okay, sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong talakayin ulit ang mga consequences ng hindi pagdalo sa patawag sa barangay. Samahan niyo po ako hanggang sa matapos ito. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome dito po sa Katarungang Pambarangay Channel para sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa Katarungang Pambarangay. Ngayong araw, talakayin po natin ang tanong na ano ang mangyayari kung hindi dumalo ang alinman sa mga panig sa patawag sa barangay. Napakahalaga po nito mga kabarangay, kaya po manatili kayo hanggang sa matapos ang video na ito. Sa ilalim ng Katarungang Pambarangay Law, ang pagdalo sa patawag o hearing ay hindi optional. Isa itong mahalagang bahagi ng proseso ng pagkakasundo. Layunin ng ating barangay justice system na marisolba ang mga alitan sa tahimik, mabilis at murang pamamaraan. Para siyempre, hindi na pumunta pa sa korte. Ngayon mga kabarangay, kung ang complainant o yung nagsasakdal o yung nagrereklamo ay hindi dumalo sa patawag o sa hearing nang walang sapat o makatarungang dahilan, ito po ang mga consequences. Number 1, maaaring madismiss ang kaso. Ibig sabihin, ituturing ang nasabing reklamo na parang wala nang reklamo. Number 2, hindi na maaaring isampa sa korte ang kaparehong kaso kaugnay sa parehong issue. Number 3, maaaring siya ay ma-reprimand o maparusahan ng indirect contempt of court. Ito ay isang uri ng hindi tuwirang paglabag sa utos ng batas. Kaya mga kabarangay, kung ikaw mismo ang nagreklamo, siguraduhin mo na dadalo ka sa araw, petsa at oras ng hearing. Kung hindi, ikaw ay mawawalan ng karapatan na ipaglaban ang iyong panig. Ngayon, paano na naman kung si respondent o yung inireklamo o yung nasasakdal ang hindi dumalo sa hearing nang walang sapat na dahilan? Number 1, madidismiss ang anumang counterclaim na kanyang idudulog sa barangay. Hindi na rin siya maaaring magsampa ng hiwalay na reklamo sa korte tungkol sa kaparehong issue. Pwede rin siyang parusahan ng indirect contempt of court dahil sa hindi siya sumunod sa utos ng lupon. Sa madaling salita, parehong may responsibilidad ang complainant at ang respondent
lahat ay pantay sa mata ng barangay justice system. Pero paano naman kung ituturing na justifiable cause o makatuwiran ang dahilan ng hindi pagdalo? Talakayin po natin. Narito po ang ilang magandang halimbawa na masasabi nating justifiable yung dahilan ng hindi pagdalo. Number 1, malubhang karamdaman. Kung ikaw na hindi dumalo ay may malubhang karamdaman, maaari ka namang mag-present ng medical certificate para mapatunayan na justifiable yung reason bakit hindi ka nakadalo. Number 2, mayroong biglaang aksidente na nangyari. Ika nga ay mayroong emergency. Number 3, yung pagkamatay ng iyong kaanak. Naging dahilan kung bakit hindi ka nakadalo sa hearing. Ang mahalaga po dito mga kabarangay ay mayroon kayong patunay at agad na ipaalam sa barangay ang inyong mga patunay. Mga kabarangay, lagi po nating tandaan na ang layunin ng katarungang pambarangay ay pagkakasundo at kapayapaan. Hindi dito pinahihirapan ang complainant at ang respondent, kundi ito po ay tulong para sa kanilang dalawa. Kung ang isa sa mga panig ay hindi makikiisa, ang buong proseso mga kabarangay ay maaantala o masasayang lamang. Ngayon mga kabarangay, ayan po para dun sa mga dumadami na naman na mga ganitong questions sa akin, hopefully dito po ay nasagot kong muli yung mga tanong na papaano kung hindi dadalo sa hearing. So hanggang dyan na lang po muna ulit tayo mga kabarangay, at para po sa inyo lahat, maaari nyo pong i-like, i-share ang video ito, o kaya dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe po kayo at inyo na rin pong pindutin yung notification bell para sa mga susunod na palabas po natin, kayo po ay agad-agad mai-inform na mayroon bagong video. Maraming pong salamat. Muli, ako po si Jeffrey.